Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author, Equipo Plantel, and illustrator, Joan Negres Color. Mga uring panlipunan. Pantay-pantay ang lahat ng tao, ngunit may mga dahilan kung bakit sila nagiging hindi pantay. Lakas, kapangyarihan, pera, at kultura. Dahil sa umpisa pa lamang, pinagsasamantalahan ng iba ang kapwa nila sa pamamagitan ng paghahari ng may dahas. Pinilit nilang magtrabaho, mag-isip, at mag-imbento ang iba para sa kanila. Kaya mayaman ang iba at mahirap naman ang iba. Nagahari ang iba habang pinaghaharian naman ang iba. Ipinapanganak na mayaman ang mga anak ng mayaman. Pinapanganak na mahirap ang mga anak ng mahihirap. Nakapag-aaral sa mamahaling paaralan ang iba. Natututo naman kung saan maaaring matuto ang iba. Sa paaralan, sa komunidad, sa kanilang tahanan. Paglaki nila, nag-aaral sa mga pamantasan ng ilan at kailangan naman magtrabaho ng iba. Pamilya, pera, paaralan, lugar na kinalikihan, kaibigan, trabaho, ang mga dahilan kung bakit hindi pantay ang mga taong ipinanganak namang pantay-pantay. Kaya mayroong mga trabaho at mga trabaho. Nagmamay-ari ng lahat ang mga taong nabibilang sa naghaharing uri. Lupa, pabrika, salapi, at kahit mga manggagawa, dahil binabayaran nila ang mga ito. Dahil pagmamay-ari nila ang lahat, pagmamay-ari din nila ang buong bansa. At hawak din nila ang mga nasa kapangyarihan. Inilalagay nila sa kapangyarihan ng mga ito o tinatanggal ayon sa kanilang pangangailangan, nang sa gayon ay patuloy silang mabuhay ng masagana. Dahil ang naghaharing uri ay tila isang hawlang walang ibang makakapasok at walang sino man ang gustong umalis. Nais nilang manatiling kaunti upang sila-sila lamang ang maghati sa yaman. Makaluma sila sa mga kaugalian at ideya dahil gusto nilang panatilihin ang kasalukuyang lagay ng bagay-bagay. Palaging nasa gitna ang panggit ng uri. Hindi sila mayaman at hindi rin naman mahirap. Hindi sila ang nagpapasya kahit na sila ang namamahala at hindi rin sila ang sumusunod kahit nabubuhay silang ginagawa anuman ang sabihin sa kanila. May kaunti ng lahat ng bagay ang panggit ng uri. May naninirahan dito at may naninirahan doon. Sumasahod ng mas marami ang ibang magulang at sumasahod naman ng mas kaunti ang iba. Nais nilang maging katulad ng pinakamakapangyarihan, ng pinakamayaman, ng naghaharing uri. Takot na takot ang panggit ng uri. Natatakot sila sa mayayaman dahil ang mga ito ang Panginoon nila. Natatakot sila sa mahihirap dahil kaya silang tanggalin ng mga ito sa pwesto. Sa katunayan, iisa lamang ang nais ng panggit ng uri. Ang patuloy na mabuhay ng masagana at manatili ang bagay-bagay. Para mangyari iyon, kailangang mabuhay sa hirap ang iba. Ngunit hindi nabibilang sa nagahari at pangit ng uri ang karamihan ng mga tao. Sila ang uring manggagawa. Kahit na nagpasiyahan ng nagahari at pangit ng uri na tawagin silang mabababang uri. Hindi dahil mababa sila o mangmang, ngunit dahil sila ang kumikita ng pinakamaliit.
Mukha lamang na sila ang pinakamahina, ngunit alam nilang maaari silang maging pinakamalakas kung magsasama-sama. Alam din nilang para sa lahat ang bayan at mayroong pantay-pantay na karapatan ang lahat dahil pantay-pantay ang lahat ng tao. Ngunit hanggat may mga uri sa lipunan, iiral ang tunggalian ng mga uri. Dahil nais ng mayayaman na manatiling mayaman at ng mahirap na mabawasan ang kanilang hirap. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!